Muli ating pong kausapin ngayong umaga si Secretary Hermogenes Esperon, ang National Security Advisor ng ating Pangulong Duterte. Nung last time makausap natin ito, nung aming pinag-usapan yung mga kaso nandun sa korte, na nakapal sa korte sa Maynila, at yung kainitan pa itong issue tungkol sa laban sa Communist Party of the Philippines. Ay ngayon po yung Anti-Terrorism Council ay nag-declare na yung Communist Party of the Philippines at New People's Army ay terorista na at iba pang organized group dito sa ating bansa. Pati na yung mga terorista. So tingnan natin ang magiging higit pang paliwanag ni Secretary Esperon. Secretary, si Mike Abi po muli ito. Magandang umaga po. Mike, magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay sa usaping bayan. Okay, thank you. At sa iyong mga staff dyan. Thank you po. Talaga namang busy kayo. Okay nga po. At well, sabi ko, wala pong holiday sa balita. Walang holiday yung balita. Kaya ho, ito. Secretary, ano po ito? Ito na nga po yung update. Malaking development ito dahil nga doon sa yung Anti-Terrorism Council under Anti-Terror Law ay sinabi ng CPP-NPA talagang terrorist. Anong implication nito pangkalahatan sa inyo pong assessment, Mr. Secretary, na ito ay tinuturing ng terorista, hindi na ito politika, ito ay talagang kalaban ng Estado, Secretary? Itong ginawa ng Anti-Terrorism Council na pinamumunuan ni Executive Secretary Salvador Media Aldia, na kung saan naman ako ay Vice Chairman, ay isang resolution number 12 at saka resolution number 13, designating the Communist Party of the Philippines, New People's Army, dito sa resolution number 12 as terrorist organizations. Doon naman sa resolution number 13 ay nagdeklara din kami ng designation ng ISIS East Asia, Abu Sayyaf Group, Maote at iba-iba pang mga organisasyon na magkakatulad doon sa Mindanao. Ang layunin nito ay upang pigilin ang kanilang pondo. So, this is actually in accordance with the Republic Act 10168, yung Terrorism Financing Prevention and Suppression Law of 2012. 2012 pa ito. Ngunit hindi na i-designate yung mga organisasyon. Okay. Kaya itong ngayong pag-designate namin ay naaayon na ito sa mga functions ng Anti-Terrorism Council na nabuo nitong Republic Act 10149 na ilinabas natin itong taon na to. Kaya ito na yung mga pangunahing mga hakbangin natin upang pigilin ng pondo for the free declaration and freezing of the funds of the Communist Party of the Philippines and the New People's Army. Okay. So, tama po yan dahil malaking pondo ang umiikot-ikot dyan, local and international. So, ano po ang, di ba meron tayong Anti-Money Laundering Law, yung ANLAC, Anti-Money Laundering Council kung tawagin po. Meron tayong Anti-Money Laundering Council, pinamumunuan yan ng ating si Chairman Emmanuel Racela, at may mga membro pa yan, tulad ng BSP at ang Department of Finance, na sila ang tumitingin ng mga pondo ng terorista upang ma-hold, ma-forfeit, ma-freeze. At meron tayong mga sinampulan dyan kasi nakita natin yung Rural Missionaries of the Philippines, halimbawa. Okay. Nabigla nga kami dahil itong Rural Missionaries of the Philippines ay pinamumunuan ng ating mga madre na talaga namang ang taas ng pagtingin natin sa kanila, no? Okay. Bata pa tayo, kilala natin ang mga yan, madre, pare. Ngunit sila pala ang nagpopondo nung salugpungan schools. Yung 75 na NPA schools sa Mindanao. Kaya na-frozen yung mga accounts nila at mga pondo nila na nanggaling sa Europea.
sa Europa. Nalaman natin itong impormasyon na to sa pamamagitan ng pagmisyon ng mga membro ng National Task Force LCAC to end yung LCAC natin, yung End the Local Communist Armed Conflict. Okay. Tayo ay nagmisyon doon sa Europa at naibigay sa atin ng Belgian government yung mga organisasyon na kanilang nabibigyan ng pondo. Mm-hmm. So ano to? Mga Catholic school ito, Secretary? Hindi skulahan yan. Hindi, yung Rural Missionaries of the Philippines ay isang organisasyon yan na religious organization yan na tumutulong sa mga mahihirap, yung mga nasasalanta. Ngunit yun palang perang nakukuha nila ay napupunta sa pagpondo sa mga NPA schools. Ito yung mga eskwelahan sa Mindanao na pinasara natin sa Department of Education sa pagkikipagtulungan ng ating mga provincial governors at nagkaroon sila ng eskwelahan. Kasama na rin ang military sa Mindanao. Yun ang mga pinag-ieskwelahan ng mga bata na ang pinag-aaralan ay kung paano magalit sa gobyerno, humawak ng armas, magsumama sa mga rally-rally, at pag sinisimulan kasi sila sa anyos na 12, 13, o mga minor de edad. Oo, at kung may mga 15 years old na sila, pinapasama na sila sa NPA. Alam mo ba, Mike, sige po. Yung NPA ay sa Mindanao ay 70% ay nanggagaling sa ating mga katutubo. Ang ganun ba? 70%? Wow. 70% dahil nga sa mga eskwelahan na yan, yung Salugpungan Schools, Alcadeb, ang tawag nila. Galing sa barrio talaga, galing sa mga barangay na maliblib. Oo. Pero Secretary, ganito, balikan ko lang po yung tungkol dun sa pag-identify sa mga pondo, alam mo, malaking pera involved dyan eh. Pero medyo mahirap hanapin. Ano to? Sigurado may mga dami ito. Di ba? Hindi man ito gagamit na sa mga sariling pangalan sa kanilang mga accounts. Matitrace ba ito ng ating pamahalaan? Ganun na nga ang ginagawa nila. Yung pondo ay hindi nakapangalan sa Communist Party of the Philippines, NPA. Kundi gumagamit sila ng mga front organizations. Ito na yung mga sinasabi natin. Legal na organisasyon na may magandang advokasya, may magandang mission, pero napasukan ng mga underground na membro ng Communist Party of the Philippines. Kaya nagagamit nila yung organisasyon tulad ng mga biro mo yun, Rural Missionaries of the Philippines. Kailangan i-stop talaga. Ganyan din ang nangyari sa Gabriela, halimbawa. Noong eleksyon ay tumatanggap pala ng pondo galing ng Europe. Bawal ang tumanggap ng pera pag ikaw ay tumatakbo ng eleksyon, hindi ba? Bawal. Ang Gabriela ngayon ay dinala namin yung aming complaint sa COMELEC upang ma-disqualify sila kasi malay ba natin kung saan na napunta yung mga perang yun dahil ang mga membro ng Gabriela kasi napakagandang organisasyon for women's rights, for women's welfare, for development of women leaders. Pero bakit sila napunta doon na yung mga membro nila ay nagiging NPA? Hindi naman lahat, pero napupunta sa NPA. Maraming namamatay dyan sa mga enkwentro na dati palang Gabriela. So, anong ibig sabihin nun? May kaugnayan sila sa NPA. So, maliban po sa Gabriela na na-identify ninyo, yung iba pong mga party list, ganun din. Papunta na po doon ang monitoring at investigation ninyo para malaman kung saan kung nagagamit yung pera or kung saan nila ginagamit. Meron kaming malaking assignment dyan, tungkol dyan. Dahil alam mo naman, itong mga Makabayan Block ay malaki ang pondo na nakukuha nila ngayon sa Kongreso bilang mga congressmen. Yes. Saan napupunta ngayon yung mga pondo nila? Kung di ako nakakamali yata, Secretary, 70 million bawat isa per year.
Hindi naman, 68 million lang. Oh, 68. 68 million bawat isa. Kung 6 sila, wow. Malaki-laking pera niya sa isang taon. Ay, ilang taon na sila dyan? Yun na yun. So, Million. at saka alam nyo naman na kung sa bawat activity, ay talagang nagpapatakbo niyan ay pondo, kailangan ng pondo. Kaya, mapipigil natin itong 52 years na ang Communist Party of the Philippines nitong December 26. At talaga namang napakadami ng mga idinulot nilang servisyo sa mga kanayunan o dito rin sa syudad, sa mga urban areas. At ang nagiging overall effect ay ang Pilipinas ay parang nagkakaroon ng imahe na unstable. Kasi alam mo ba, sige po, Secretary, sige po. Yung Global Terrorism Index ay pang-10 tayo. Wow, nabas na nakita ko nga po yan. Number 10 ng Pilipinas. Number 10, 46% na incidents ay dahil sa NPA. 48% na deaths ay dahil sa NPA. Mas mababa ang habosayap, ang maote, etc. At meron pang 30% na unknown na perpetrator. Karamihan doon NPA pa rin. Kaya sa tansya namin ay umaabot ng mga 60% ang kontribusyon ng NPA sa ating pagiging number 10 sa Global Terrorism Index. Yes. Alam mo naman ang epekto nun, Mike, in terms of investment at saka national image. Tama yan. Kung investor ka, titignan mo yung mga bagay na yan. Bakit ka tutuloy sa Pilipinas kung gano'n ang image mo? At saka yung imahe ng Pilipinas bilang tourism destination ay magbabago din. Yung imahe ng Pilipino na nasa abroad ay magbabago din. Samantalang tayo ay napakatahimik na mga, alam mo naman ng Pilipino na mapagkaibigan, correct. masipag, trabaho lang ng trabaho. Pero kabaliktaran ang tingin sa'yo dahil sa maling pagkaakala na ang Pilipinas ay panay terorista ang nangyayari. Pero number 10 tayo kasi. Mabigat nga po yan. Pero Secretary, dito sa... Dapat natin gawin. Dapat pigilin na natin yan. Wakasan na natin itong gawain ng New People's Army. Okay. Para naman makausad yung ating mga kanayunan at ang buong Pilipinas. Tama yan. Secretary, dito sa, alam niyo, pagdating sa pera, marami yung, di ba, alam kong meron kayong informasyon ganon. Marami kasing involved na pinanggagalingan ng pera niyan galing sa business group. Hindi ko naman nilalahat. Actually, may nanggagaling din po yan sa mga politician. Maaaring lalo sa mga lokal. Alam din po ninyo yan. Paano ngayon yun? Hindi ba dapat ipatigil yun? Anong pananagutan itong business group at mga politiko na na-identify na maaaring nagbibigay sila ng revolutionary tax sa matagal ng panahon, Secretary? Yan ngayon. Ang epekto ngayon ng Anti-Terrorism Act. Yes. Ay mga provisions yan from Section 5 hanggang Section 11 na tinatawag na inchoate or preparatory crimes to terrorism. Yung training, giving aid, giving support, giving information, giving shelter, mga yan. Yan ang mga magiging kasalanan ng mga taong tumutulong sa New People's Army o sa Abu Sayyaf o sa Maute. Yan ngayon yung pagpasa ng Anti-Terrorism Act ay napaka-importante niyan. Yung kasing ating nakaraang Human Security Act ay walang ngipin. Yes, wala nga. Dead letter law. Wala talaga yan. Isang na-convict na dahil sa Marawi. Pinagmumulta pa nga ang polis pagka hindi na patunayan. May penalty pa may penalty pa. Pag yung 500,000. halimbawa, 3 yung hinuli mo at ang isa doon ay hindi pala kasama at kasama lang sa usapan, hindi mo na-prove na NPA. Yari ka. Ang ating multa dyan ay 500
pesos, 500,000 pesos a day. Yes, ganun. Kalahating milyon araw-araw ang penalty laban sa police arresting officer. Ganun katindi yung batas. Lupit. Mamumulubi yung pulis at saka yung military at saka yung mismong organisasyon. Correct, Pero correct. hindi naman yung Human Security Act parang naging Walang kwentang batas yun. terrorism protection law. Parang ganun, nabaliktad. Terrorist protection law. Yan na nga, baliktad. Mabuti meron tayong anti-terror law. Mike, kaya mabuti itong anti-terrorism. Yes, oh. At very defined, very definite. Mayroon kang tinatawag na designation. Ano ang designation? Tulad itong ginawa natin ngayon. Designation ay dahil ang pangalan mo na organisasyon ay nabanggit na sa United Nations at ibang mga bansa at supranationals. Halimbawa, United Nations, supranational yan. Ang United States, 2002 pa na, deklara ng CPP. Yes, 2002. United 13 years ago. 2002. New Zealand, Australia, Canada. Dapat lang na at renew pa yan itong 2020. So, mayroong designation. Yun ang tinatawag na designation dahil nabanggit na sila ng ibang countries at saka supranationals. Meron namang proscription. Ang proscription ay pagdeklara na yung organisasyon nila at mga personalities ay illegal. Okay. Pero ganito, Secretary, alam naman natin yung ating kung nababasa yung sa mga social media, hindi ba natin masisi yung mga taong bayan na nagmamadali. Gusto nila may arestuhin na kaagad, may papangalanan, may baban sa pagdating ng eleksyon sa 2022. So, aabot tayo doon. Kaya ba na, alam nyo kasi, di ba, Secretary, next year, by October, filing na naman ng Certificate of Candidacy nitong mga kandidatong ito. Baka nandiyan na naman po yung mga sinasabing kakampi ng CPP-NPA. Kaya ba, before October next year, na ito'y makontrol at maban sila kung kinakailangan, Secretary? Patungo dyan ang ating mga ginagawang malaking effort dyan, Okay. Mike. Kasi nasimulan na natin sa Gabriela at isusunod na natin yung mga ibang kamatayan black. Oo nga, dahil kamatayan nga ang dulot nila, hindi sila makabayan. Sila naman sinusolo nila yung tawag na makabayan. Sila ba makabayan? Sila ba makabayan? Samantalang ang gusto nila ay ibigay itong pagpapalagad ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines. Makabayan ba yun o ambisyosong walang ginawa kundi kamatayan? Iba talaga. Iba talaga ang ano nila. Parang sila lang ang marunong na magsilbi sa bayan. Ganun pala kotong dito, business extortion, pinapatay nila, o sinisira mga equipment. Kaya before elections, Okay. palagay ko marami na tayo may isasampang mga kaso dyan. We hope na ma-disqualify ang mga yan. Okay, Secretary, salamat po sa mga update na ito at basta kami po ay nakasubaybay lang po sa buong gobyerno, hindi lang po sa opisina ninyo at anuman po ang mga announcement, anuman po ang mga impormasyon galing sa inyo ay amin pong pinipilit na makuha sa inyo at na makarating sa taong bayan. Salamat po. Ang taon ay talagang matupad ang ating mga pangarap na wala sa alot ng bayan na ito. Mga duplikara na CPP-NPA na akala mo maganda yung kanilang ginagawa. Ganun pala, sa alot naman sila sa bayan. Okay. Salamat po, Secretary. Good morning po. Advance Happy New Year na rin sa ating lahat. Happy New Year. Okay. Kasama ng mga kasama natin dyan sa MNI. Okay po. Thank you po. Okay. Mga kaibigan, si Secretary Hermenes Esperon, ang National Security Advisor ng ating Pangulong Duterte. Ayan, papunta na. Ayaw ko na kung meron pa sana akong gusto itanong, pero ayaw kong unahan sila. Sabi niyo, papunta na. So, ibig sabihin, yung mga, marami kasi ako nababasa na mga comment, sa araw-araw na ating broadcast na may issue tungkol dito. Naku, ang iba nagmamadali talaga. Gusto nila ma-identify na daw ang pangalan, sinong business group ang pinanser ng mga ito. Sino mga politiko nagbibigay ng revolutionary tax. So, at sino itong mga dapat imaban sa eleksyon. So, yan po ay lahat napakalaking trabaho. Pero itong development po ito, major development po ito. Dahil i-declare na po ng Anti-Terrorism Council under terror law
ang kanilang kapangyarihan. Yung pong council ay binubuo po yan ng mga nasa executive department ng mga cabinet secretary. Yan po ang nag-declare na sila po ay itinuturing ng terorista officially. So, tingnan natin kung anong susunod. Tayo naman pinagbabantay lang dito. Sana nga po ay sumuko na para wala nang mas malaki pang problema ang kakaharapin ng lahat. Dahil after all, nakakalungkot yung Pilipino, kapwa sa Pilipino po yung maglalabanan. At kung hindi titigil, hindi naman mapapayag ang gobyerno dahil nga sa anti-terror law, napakabigat na batas. At saka yung Anti-Money Laundering Council o law na dapat ay nagkukontrol sa budget. Ang problema rito, medyo mahirap hanapin yan. Bago lang kami sa mag-break, ang budget kasi na dami-dami yan eh. Hindi gumagamit po ng totoong pangalan at company. Gamit talaga yan. Ibang pangalan gagamitin. Tsaka ngayon, masyadong high-tech na ang pag-transfer ng pera. Kaya ating abangan kung paano yan mamumonitor ng ating gobyerno. Tulungan natin ang pamahalaan dahil after all, ang kailang pinaglalaban ay para sa majority, para sa lahat ng mga Pilipino. Muli ating pong kausapin ngayong umaga si Secretary Hermogenes Esperon, ang National Security Advisor ng ating Pangulong Duterte. Nung last time makausap natin ito, nung aming pinag-usapan yung mga kasong nandun sa korte, na nakapal sa korte sa Maynila, at yung kainitan pa itong issue tungkol sa laban sa Communist Party of the Philippines. Ay ngayon po yung Anti-Terrorism Council ay